Hi, welcome back to my channel, NWB TV. Gumagawa nga po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural halaman gamot. Nagtuturo din po ako ng pag-vlogs ng mga natural na halaman gamot. Abot po ko dito sa channel ko na nakakatulong po ako ng kahit kaunti sa mga kababayan natin na kailangan ng mga libreng gamutan. Nakakakuha po sila ng mga libreng na gamot sa paligid ng bahay nila sa tulong ng channel na ito. Bago ko po umpisan pag-tips tutorial ko, maraming salamat po sa mga old subscriber, old viewer. Thank you po, new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy ninyong suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. At pwede po ba makahingi ng konting tulong sa bago po dito sa channel ko na nanonood at napadaan dito sa channel ko. Paka-subscribe po, paka-likes po sa hindi pa nakaka-likes. Paka-share na rin po sa hindi po sa mga friends po inyo at family na gusto po itong ginagawa kong ang content ng about sa pagtuturo ng mga natural na halamang gamot, tips tutorial and vlogs ng mga natural na halamang gamot. Okay. Bali, ang tips tutorial ko po ngayon, ito po yung mga anong katanungan ninyo kung kayo nakagat ng aso, nakagat kayo ng pusa. Magkaiba po ang kagat ng pusa, iba po ang kagat ng aso. Mas mahal po kapag nakagat kayo ng pusa kasi sa aso po, tatlong turok lang po sa aso. Sa pusa po ay 4 na turok. Lilinawin ko po kung bakit. Kaya po tatlong turok lang sa aso. Yung aso kasi, kumakain lang niya ng mga buto, yung kung ano na nakakain na, yung mga pagkain natin pinapakain sa kanila. Kaya 3 lang yung bakuna ng kapag kayo nakagat ng aso. Ito naman po yung sa pusa. Kapag nakagat po kayo ng pusa, 4 na turok po. Alam niyo po bakit kaya 4 na turok? Kasi po ang pusa, mas malalaya sa aso kasi yung pusa, iba't iba yung kinakagat niya o kinakain niya. Kumakain niya ng pagkain, for example, binigyan mo ng pagkain mo sa bahay ninyo. Ay kung yung pusa mo ay pumupunta yan sa gubat, yung pusa na hindi mo inaalagaan sa bahay, yung hindi siya nakalagay sa cage o hindi siya nakakulong, siyempre nilagay mo siya. Pwede kahit anong uri ng hayop na kainin niya, pwede yung nakakain nila. For example, daga sa imbornal o sa kanal. Di ba ang dumi-dumi niyan? Kanal sa imbornal. O, siyempre pag kinagat niya, nagtututbrush ba ang pusa? Di ba? Hindi. Paano kung kumagat sa braso mo? Di yung bakterya niyo, virus yung daga. Sumama sa virus sa kayong rabies, di ba? May rabies din po ang daga. Kumakagat yan sa pag pumunta sa gubat o sa kalaan o sa mga tabi ng ilog, palaka, nanguhuli yan ng mga hayop na makakamandag, kagaya ng ahas, makagat din ng pusa ng huli, yung mga bayaw ka may liit, mga lizard na maliliit, then yung mga iba pang hayop, kagaya ng paniki. Yung paniki, meron din niya na rabies, para alam niyo rabies, may rabies yung paniki, pinakagat kayo, nararamdaman nyo, kagat na kayo ng paniki or vat. Kinakain din niya ng pusa, yung ahas, cobra, kahit anong uri ng cobra, mga naghuhuli niya doon sa gubat na makakamandag na hayop na piningkainin niya. Kapag yan ay kinain niya tapos nakagat kayo ng pusa, pwedeng masalin sa dugo ninyo. Doon na masasalin yung mga sakit. Kasi kapag kumagat sila, oras na dumugo yung katawan natin, para na-injeksyonan din yan, dire-diretso yung salin niyan, yung rabies niya, dire-diretso. Pag hindi ka nagpabakuna at may rabies yung pusa, pwede kang maparalyze yung katawan mo o pwede kang mamatay. Ganun po. Kaya po kayo, kung kayo nakagat ng pusa, aso, huwag na po kayo mahinayang kung may mga ipon kayo sa bahay ninyong pera. Huwag na po kayong mahiya na mangutang sa mga kaibigan ninyo. Huwag na po kayo mahiya magpabili ng gamit ninyo kung sa kaligtasan ninyo o para sa kaligtasan ninyo. Kung yung pusa na yun ay pwedeng ikamatay ninyo. Nanonood po ba kayo ng mga balita? Di ba? Kagaya ng panood ko, kung na yata, 3 months na. Yung lalaki, kinagat ng pusa. Ngayon, hindi siya tapos ng vaccine, isang vaccine. Kasi sobrang mahal po ng vaccine, lalo na sa Metro Manila, pag-vaccine kayo. Sa probinsya, alam ko, libre yung pag-vaccine. Pero doon sa mga private hospital, hindi libre, may bayad po yan. Yung vaccine sa pusa, sa aso. Pero sa mga munisipyo o mga government, may libre talaga na vaccine. Yung sa anti-rabies.
Pero, ito po kapag kayo nakagat ng pusa, huwag ninyo yung patagalin. Halimbawa nakagat kayo kanina, vaccine na ninyo, pinakamatagal na bukas, kinabukasan agahan ninyo ng pagbabaksin. Delikado po kasi yan pag nakagat kayo ng pusa, lalo na hindi ninyo alam na kung anong data ng pusa, o ano ba yung pusa na yun, o pusa na kalat, o pusa na yung sa basurahan, o pusa na sa labas. Delikado yan. Pero kung pusa mo na may vaccine iba-iba, pero magpa-bakuna rin po kayo kasi para safe kayo, lalo na kung may pambayad ng mga isang bakuna. Pero may mga libre po talaga sa mga government na anti-rabies, lalo na siya natawag na alay kapwa. Pwede kayong humingi ng tulong doon, tinatawag na alay kapwa, na humingi kayo ng tulong doon sa vaccine, lalo na kung wala talaga po kayo na pambayad doon sa walang alay kapwa, doon sa pinuntahan nyo na libre na vaccine. Humingi kayo ng tulong sa mga barangay, humingi kayo ng tulong sa mayor, congressman, gobernador. Kung wala, gusto nyo, humingi kayo sa senador, o makiusap kayo sa mayayaman na tao, mabuhay lang po kayo, lalo na yung mga anak ninyo. Huwag na po kayo mahihiya na manghingi ng tulong kung sa kaligtasan ninyo kapag kinagat ng pusa. Marami po mahihingan yan, lalo na po pag meron kayong mga papilis na dadala ninyo sa paghinga ninyo. Nakakahingi po ng tulong yan para yung tao ay mabaksin ng kagad, lalo na kung anak nyo maliit na ko. Huwag nyo po yan pabukas-bukas, delikado po yung rabies. Napapanood nyo sa balita, maraming namatay sa rabies. Yung mga sintomas ng rabies, kapag kinagat ka, piling mamatay yung pusa o yung aso, tapos naglalaway, as maalis na siya, yung, lalo na yung biglang namatay, delikado yun. Or yung sintomas naman mo sa iyo, takot ka sa sikat ng ilaw o sa talong ilaw o sa araw, tapos takot na takot ka sa tubig, saka sa lamig ng hangin, pero yung pakiramdam mo na yan, hindi ko pa nakakagat ng aso o pusa, hindi mo yan naramdam. Sintomas po yan na may rabies yung katawan mo, o dumadagay sa dugo mo, sa ugat mo, o sa buong katawan mo. Kapag ganun, pwedeng mag-paralyze yung katawan mo. For example, na nakagat ka ng pusa o aso, sobrang sakit ang ulo mo, hindi na mas masakit. Tapos nagsusuka ka, nahihilo, masakit ang ulo, sobrang nananakit ang katawan, takot sa tubig, takot sa hangin, takot sa ilaw. Yan mga sintomas po ng rabies. Okay. At ito po yung sasabihin ko sa inyo, i-tip store ko po sa inyo. Kapag kayo nakagat ng pusa, kung kayo sa Metro Manila, magkano ang vaccine sa Metro Manila ng kagat ng pusa? Ito po tumataginting ng, hulaan ninyo ilan sa Metro Manila, ilan yung ilang libo kapag first vaccine sa pusa. 8,000 per vaccine sa Metro Manila sa private hospital. Yan po. Kaya ingat po kayo, lalo na sa pusa. 8,000 8,000 times 4 ilan? 32,000. Kung normal ka lang na trabahador tapos nakagat ka ng pusa, siyempre isipin mo kakainin ng pamilya mo, bibili mo pang budget mo. Kaya marami namamatay sa ganun. Ay, wala na yung pusa na yan. Yung kapitbahay ko nga, kinagat ng pusa, hindi nagpa-vaccine. Yung parehin ko nga, kinagat ng ligaw na aso, hindi nagpa-vaccine. Malay mo, pag natsimpuhan ka na may aso na may rabies, delikado po kayo. Kung nagsasabi sa inyo, humingi kayo ng tulong sa mga mayor o sa barangay. Kailangan ninyo vaksinan, lalo na yung mga ligaw na hayop po sa aso. Pero sa Metro Manila, pwede naman kayo manghingi ng tulong sa mga hospital, mga public. Pero yung kaibigan ko nagpa-pan sa hospital, nagpa-vaccine, first vaccine nga ay ano tawag dito, 8,000 isang vaccine sa private hospital. Alam nyo, pag binaksinan ka ng example, anong pitsa ngayon, GIS 11, di ba binaksinan ka ng 11, every 3 days babaksinan ka hanggang sa matapos yung 4 vaccine mo. Halimbawa 11, yan 11 bibilang kayo, binaksinan kayo 11, ang bilang niyan 12, 13, 14. Sa 14 babaksinan ka, second vaccine. For example yan, nakagat kayo ngayon, then bibilang ka naman sa naka-second vaccine ka sa 14, bibilang ka naman 15, 16, 17, 18 babaksinan ka ulit ng third vaccine, bilang ka ulit
Bilang ng 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24. Yung for vaccine po ay 5 days. Yung for vaccine sa pag nakagat kayo ng pusa. Yung hanggang first vaccine, hanggang third vaccine, every 3 days babaksinan kayo ng sa kung saan kayo binaksinan. Pwede naman kayong baksinan, makinig po kung kayo ay gusto ninyong pamura or mura, cheaper price, di ba, 8,000 sa private, nagpabaksin ka, kinagat ka ng aso o pusa, 8,000. Pwede doon kung sa lugar niyo ay mayroon naman na public na, may natawag na animal bites, pumunta po kayo. Kasi yung iba, kung may doktor doon sa may animal bites na sa hospital o public hospital, public hospital, government, may nagmi-mix po doon ng kagaya ng binaksin sa iyo sa private na pambaksin sa iyo. Meron po ang tinatawag na Veronica, yan yung sample sample ko sa inyo yung binabaksin kapag nakagat ng pusa, Veronica sa private. Sa public, pag sa public, meron din silang Veronica pero may mix, mini-mix nila. Pero yung Veronica na binaksin sa iyo, halimbawa sa private hospital, meron doktor doon sa public hospital, pwede silang magbaksin sa inyo kasi marunong sila mag-mix. Pero kung doon sa pinuntahan yung animal bites, walang doktor, hindi ka babaksinan. Kung Veronica yung vaccine mo, galing ka sa private hospital, tapos yun nandun lang yung mga assistant, hindi sila mag-mix ng ganon. Kasi wala nga doktor, in case of emergency, nabaksinan ka sila ng vaccine ng walang doktor doon, sila mananagot. Ay kung may doktor doon, alam ng doktor anong lunas ang gagawin sa iyo. Kaya yung iba, papapuntahin ka doon sa may doktor ng public hospital na nagmi-mix yung, pwedeng mag-mix ng vaccine, pambaksin sa iyo. Example ko nga sa iyo, sa private, ang binabaksin dyan ay pangalan ng vaccine, Veronica na vaccine, anti-rabies. Meron pa dyan na binabaksin na anti-tetano. Yan. Kaya, napakamahal po ng vaccine, 8,000. Kung pusa, 38,000 gagastos ka. Kung aso, magkano yun? 24,000. Diba? Yun nga, yung sabi ko sa inyo, every 3 days, kapag nakagat kayo, sunod-sunod dyan, yun yung pagitan, 3 days, babaksinan ka. The last final na vaccine, yun naman ay 5 days na ibabaksin sa inyo kapag sa private po yan. Pero sa public, magkakaiba, depende sa kanila. Minsan kasi yung public hospital, pag kayo binaksinan, may mga schedule yan, bibigyan kayo ng yung slip, booking slip na nakapirma kung kailan ka babalik, gano'n. Kaya lang, is kayo pag public na pag animal bites, baka yung pasok na ninyo ng mga 8 hours, doon na magpunta sa animal bites sa pagbaksin nyo. Kaya ingat po kayo sa pagpabaksin. Pero mayroon po na araw talaga yung government na sila kaunti lang ng tao, kaya dumadami yung tao. Halimbawa pumunta kayo, nagpabaksin kayo, yung nagsama-sama, example, yung cut nila 500, napakadami pa. Dumadami lang for example, kahapon halimbawa walang pasok, tapos ngayon walang pasok, tapos sa isang araw nagbukas, yan napakarami sa isang araw ng tao. Okay, kung ayaw ninyong mairita o hindi kayo mainit, huwag kayong magpabaksin sa isang araw. Pakaabutin kayo ng hapon, lalo na kung palagi kang late do sa pila, kahit nauna na nga yung iba, inabot pa ng buong half day na noon nakapila bago nakapagpabaksin na clear na yung clearance niya yun. Saka yung mga hospital po na may mga libre, hindi ko lang alam kung saang lugar, kung sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, sinasabi nilang libre yung sa hospital. Meron din naman binabayaran dyan kahit sabihin mo yung sa Alay Kapwa. May dati may sinamahan ako nung ng Alay Kapwa. Nakunan siya. Tapos yung bill na etc. Pero yung binayaran ko, yung pinabayad sa akin ay mga 1.5 na something o 1.6 sa Alay Kapwa ko na nilakad sa public hospital. Pero yung sa vaccine po, every na vaccine mo yan, kung may PhilHealth ka po,
at ikaw ay nagtatrabaho at kinagat ka ng aso, ipasok mo dun sa PhilHealth kapag nakagat ka ng aso. Kada season yan, no? Kada turok. Yung iba nga, yung merong na for example 1.2 o 1.5, papasok sa PhilHealth dyan, ipapaverify mo yung PhilHealth mo doon sa kasama ng resibo sa public hospital. Then another vaccine mo, meron na ulit dyan, 1,000 mahigit, second vaccine, ganun. Kaya napakadaming nilalakad pag public hospital. Kung gusto ninyong hindi kayo maabala sa pagkaganyan, kumuha kayo ng health card, kagaya ng mga medical o Coco Life, ganun, Mitchicare, may mga ganyan, para hindi kayo maabala. Pag sa public, napakatagal, abutin ka ng hapon, abutin ka ng gutom, hindi ka na makaalis doon sa pila mo, kasi mamaya pag wala ka doon, tinawag ka, iba na naman yung tatawagin. Hindi pag gaya sa private, non-limited lang yung tao sa private, kasi mahal ng bayad doon, di ba? Kung may card ka, di ba, sakop na, wala na abala, di ba? Kaya ako nagsasabi, ingat yung mga bata. Kung yung mga hayop kayong kasalamuhan sa bahay, leleon ninyo, huwag nyo ipagsibay sa pagtulog or bibihin, lalo na kung walang vaccine. Dapat talaga may vaccine yan, lalo kung may kasama kang bata sa loob na bahay, yung kapag nakagat kayo ng aso or pusa. Ako po nagsasabi sa inyo, sobrang delikado kapag nakagat po kayo ng pusa, nakagat kayo ng aso, talagang maaga po kayong papanaw, lalo kung may rabies yan at hindi po kayo nabaksinan. Nagpabaksin po kayo isang beses, hindi po yan valid, isang beses na nagpabaksin or dalawa, dapat tapusin ninyo. Pag sinabi ng doktor, kaya ka-aso, 3, pag pusa, 4, yun yung the best. Huwag na pong manghinayang kung kayo wala talaga matakbuhan ng tulong, wala kayong mga kamag-anak, humingi kayo ng tulong sa mga politiko na tao para mabaksin na kayo. Importante po, lalo na yung mga anak ninyo, asawa ninyo, lulu, grandfather, grandmother, etc. na mga kamag-anakan, paghihingi na ninyo ng tulong kapag nakagat ng aso or pusa. Sana po nakatulong ako sa mga taong search ng video, anong dapat nilang gawin kapag pinagat sila ng aso o pinagat sila ng pusa, alin ang mas mahal ang vaccine, alin ang mas mura ang vaccine, at ilang days, or ano yung mga ginagawa kapag nandun ka na sa vaccine area. Okay, thank you for watching. Sana nanonood po ng video na ito at bago lang dito sa channel ko na napadaan, or talaga dito na sa channel ko na hindi pa nakasubscribe, pwede po bang pakihingi po ng kanyang tulong, paki-subscribe na lang po para marami po natin na mga fans na manotify pa yung mga post ko at matulungan po natin kahit kaunti yung nangangailangan tulong. Paki-likes po and paki-share sa friends and family or gusto itong video kong ginawa. Thank you for watching LV TV. Bye-bye!